Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan natin itong reaksyon ni Banat Bay tungkol dito kay Atty. Libayan na nagpapaawa effect ba? Tapos ginagamit niyang pambala kay Rapi Tulfo ngayon, yung statement ni Rapi Tulfo na tumaob. So ito pinagpipiestahan ngayon to sa social media yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na salitang baka tumaob. So hindi lang si Atty. Libayan ang gumagamit nung itong nangyari sa video na to. So marami akong napapanood na ginagamit itong content ngayon, yung video ni ni Senator Rapi Tulfo. Hindi lang yung kay Atty. Libayan. So ano ba yung sinasabi ko para mas maintindihan natin? Panoorin po natin tong reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa mga paawa effect ni Atty. Libayan. Yung kahapong naantalang pag-uusapan natin. Alam ko gustong-gusto nyo to eh. si Libayan, oh, 'di ba? Favorite na favorite nyo to eh. Oh. Actually, pag may mga namimit sa akin ngayon, tawa sila ng tawa kung ano babatiin ako. Uy, Banat Bay, oh, kumusta na si Libayan ha? Durog na durog mo si Libayan ha? Ginaganon. Sabi, bakit di naman ha? Ito ha, kasi daw, etong si Libayan, no, ito, papakita natin. Kahapon, ayan. Ayan o yung mga videos niya. Ha? Tungkol doon sa isang video na inilabas ng Rapi Tulfo in action. Nakalimang video siya. Pag pinanood nyo yan, lahat yan, oh, halimbawa itong, I will not wish death even to my worst enemy. Diyan, para na ho siyang iiyak. Talagang nagpapaawang sobrang-sobra. As in, nakala mo, naawa nga ako eh. Alam mo, sa totoo lang, nadala ako nung acting niya. Nadala talaga ako sa acting niya. Ang arte-arte niya. Oh. Tapos, noong una, 38,000 views lang. Ngayon, ginamit niya naman ako, tsaka si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Tapos, sa dulo lang niya babanggitin. At ang sinabi lang niya, sa dulo ha, sinabi lang niya sa dulo, didemanda daw siya ni Remulla itong tatlong vlogger na si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada. Tapos sabay, ang na makatulog ay hindi tulog. Ganoon. Biglang ending na, biglang kinat. Sa madaling salita, ginamit lang kami. At ang haba-haba niyang lintik na video na yan, wala pang 1 minuto yung discussion tungkol sa amin. Pero kami ang title, clickbait na clickbait, halatang halata. Ha? Wala namang problema doon. Sa akin, wala naman akong pakialam sa kanya eh. Kaya lang, ang akin lang, yung drama mo, tigil mo na. Hindi pa ho nagtapos doon. May sumunod na naman. Anong yung sumunod? Ebidensya daw na binabantaan siya ni Tulfo yung mga comment section. Ano? Ebidensya galing sa comment section? Anong klaseng abogado to? Kumukuha ng ebidensya sa sabi-sabi, sa comment ng ibang tao, hindi naman nanggaling sa bibig mismo ng taong inaakusahan. Bagay nangyari kumuha siya ng ebidensya niya galing sa kwento ng kapitbahay na hindi naman related dun sa tao. Anong klaseng to? Anong klaseng ebidensya tong kinuha niya? Ang ebidensya niya na binabantaan siya ni Tulfo ay galing sa comment section. Pero inattribute niya yung pagbabanta galing kay Tulfo. Alam mo, no wonder talaga itong maman to naoolat sa kaso eh. Bantakin mo, magpipresenta ka ng ebidensya sa korte. Anong ebidensya mo? Kwento ni Mang Tomas, kwento ni Mang Kanor, kwento ni ano. Oh, okay, ano ebidensya mo? Ni Aling Nene, kinuwento niya, pinatay ni ganito si ganito. Ha? Yung ebidensya mo? Si Dakoy-koy, sabi ni Dakoy-koy. Ha? So puro kwento lang, comment lang, yun lang ebidensya mo? Di ba nga, gaya na rin naman sa bibig ni Atty. Libayan, hindi naman mahalaga sa kanya manalo yung kaso. Ang importante lang naman sa kanya, makarating siya sa korte. Hindi naman siya, wala namang halaga sa kanya yung kliyente niya kung mananalo yung kaso eh. Di ba? Sa kanya, kumita na siya kung kinuha siyang abogado ng kliyente na ipagtanggol siya sa korte. Di ba? Kung ikaw yung kumuha kay Atty. Libayan,
kunin yung serbisyo niya as a lawyer, huwag mo nang asahang mananalo yung kaso mo. Ang kaya Atty. Libayan lang naman, makapunta lang naman siya sa korte, makatapak lang siya, okay na sa kanya yun. Diba? Hindi niya kailangan manalo. Nanggaling na mismo sa bibig niya. Ang importante sa kanya, makarating siya sa korte. So, kasi tingnan mo naman, kung ang magiging ebidensya niya galing sa comment section, ano pang aasahan mo? Diba? Hindi nga nag-research tong abogadong to. Abogado ito Saka nakakita na abogado kumukuha ng ebidensya sa comment section. Di ba? Mantakin mo, kukuha siya ng ebidensya na binantaan daw siya ni Tulfo. Saan niya kinuha? Evidence sa comment section. Grabe. Ibang level ka, Brad. Ang tarok talaga ng pag-iisip mo. Hindi ako nagtatanong lang talaga ako, Atty. Libayan. Kung ano man ang vitamins mo, itigil mo na. Kung ano man yan tinitake mo na vitamins, hindi maganda na idudulot sa inyan. Ako feeling ko sinasadya na lang ni Atty. Libayan yung ganyan diskarte niya. Wala na tong planong bumalik na maging trial lawyer. Wala nang plano to. Di ba ba't kailangan niya pa magpagod doon? Kung dito, easy money na lang yung ginagawa niya rito. Magbubunga nga lang siya na magbubunga dito. Ngayon, kung may kukuha pa ng serbisyo niya, additional income na lang yun. Hindi niya na kailangan ipanalo yun. Importante lang sa kanya, makatungtong lang siya sa korte. Okay na yun. Wala na siyang pakialam sa kliyente niya. Diba? Kasi pagod na itong mag-abogado eh. Okay na sa kanya yung may title siyang abogado, attorney. So, ngayon, dahil nakatikim na siya ngayon dito na kumikita siya ng maganda sa YouTube, sa online, ba't nga naman pa siya, diba, babalik sa pagiging trial lawyer? Na doon may stress lang siya, alam naman yung hindi siya mananalo dahil wala naman siyang planong manalo sa mga kaso niya. Dito na lang, magbubunga nga na lang siya rito. Iko-content niya lang na iko-content si Rapi Tulfo. Easy money na, mag-aantay na lang siya. Biruin nyo, magkano kinikita niya sa isang video niya na umaabot ng 50,000 views? Diba? Sasabihin ni Banat Bay dito kung magkano yung kinikita ni Atty. Libayan. So, ba't ka nga naman babalik pa maging trial lawyer? Kung dito sa isang araw, kaya mong kunin yung attorney's fee mo. Di ba? Kukuha ka ng ebidensya, comment section. Wow! Diba? So, kunwari, may mag-comment sa'yo. O, di ba? Kunwari lang dun sa live mo. May nag-comment ng libelous tungkol sa akin. Halimbawa lang. Okay, kunwari lang, libelous. Jowa ko kunwari si Ibana. Libelous yun Hindi totoo yun Di ba? Tapos may mag-comment sa'yo. Sasabihin ko ba? O itong si Libayan, pinagkakalat na jowa ko si Ibana. O, bakit? Ano ebidensya mo? Sa comment section. Did you see? Nakita mo yung logic? Libayan? Pwede ba kitang sabihan na ako nila-libel mo because of doon sa mga comment section? Malamang gagamitin ni Atty. Libayan yun na ebidensya. Kasi ganun yung niya. Diba? Kailangan ba niyang manalo? Hindi. Put natin sa kanya makapunta sa korte. Diba? Makapag-defense lang. So, hindi na mahalaga yun kung saan niya manggagaling yung ebidensya niya. Importante, meron siya may present lang na gagawin niyang ebidensya. Wala naman pakialam sa yan, sa kliyente niya. Basta sabihin niya lang sa kliyente niya, kung yung kliyente niya maniniwala sa kanya na maganda yung ebidensyang ilalaban niya sa korte, andun na yun sa kumuha ng serbisyo niya. Pero kung ikaw, medyo gagamit ka ng utak, nakikita mong ganyan yung diskarte, tingin mo, kukunin mo pa yan. Alam mo naman di mananalo. Siyempre, isip ka na lang din. My golly. Anong klaseng abogado ito? Saan kaya ito? Alam mo, ewan ko, sabi niya, University of Baguio daw siya. University of Baguio. Kung ganyan naku, wag naman sana. Ako naniniwala ako hindi lahat ng estudyante nyo ganyan. Hindi,
Oo, tama si Diego Latig, sabi niya. Tapos may nanonood pa dyan. Oo, naniniwala pa siya. Sinasamba nga nila yan eh. Oo, kulang na lang nila. Dilaan ng puwit niyang paulit-ulit eh. O, tingnan mo dito sa video na to ha. Pag in-upload na naman to sa Facebook, may magko-comment na naman mga walang muka dyan. Basahin nyo sa comment section. May nagko-comment na naman dyan ng mga walang muka. Mga bata nung scammer. Diba? Ewan ko ba kung anong napupulot nyo sa atay nito. Oh, sumunod pa. Hindi pa siya natapos. May pang-apat pang video. Post et wish. Magandang galawan ng Rapid Tulfo. Paulit-ulit lang naman. Oh. Pang-5, bakit may babanta sa taong nagtatama sa'yo? Uy, hindi ka nagtatama. Yung mga sinasabi mo puro sablay. Wag kang assuming na tama ka. Alam mo, tama ka sa mga kabobo mo, yung mga followers mo, tama ka sa kanila. Pero sa karamihan ng mga nanonood talaga, yung may talagang pag-iisip, lalong-lalo na yung mga abogado, mga matatalino, maling-mali ka. Ikaw lang nagsasabi ng tama ka. Sino nagko-confirm na nagsasabing tama ka? Sige nga, yung mga followers mo, naututo. Paano naging tama yun? Si Atty. Claire, siya rin yung nagko-confirm na tama yung ginagawa ni Atty. Libayan. Kaya siguro naniniwala siya dahil may isang abogadong pumapanig o sabi natin, sinasang-ayunan siya. Kaya siguro sa malakas ang fighting spirit niya, tama yung ginagawa niya. Pero I don't think talagang sinasadya niya lang talagang gamitin yung ganyang tactical lang. Kasi nga for the views lang naman ang ginagawa ni Atty. Libayan. Di ba? Yung nga, ginagawa niya ng gatasan kasi ang YouTube. Kasi ayaw niya na bumalik maging trial lawyer. Kasi nga mas stress siya doon. Mas gusto niya na yung ganito na binabanatan na lang niya si Rapid Tulfo. Easy money nga naman. Di ba? Maraming natutuwa sa kanya. Maraming naiinis sa kanya. So gusto niya ito, parang artista ba yung publicity? Gusto niya yung ganyan. Di bali ng galit sa kanya, naiinis sa kanya. Importante sa kanya, kilala na siya. Di ba? Kasi siguro, malay mo nga, may ambition pa itong maging politiko, at least kilala na siya. Whether hindi maganda yung tingin sa kanya, at least kilala siya. Di ba? So, abangan pa natin itong mga susunod na mga banat ni Atty. Libayan dito kay Rapid Tulfo. So, maraming salamat po.